Maiinit po ang pag-uusapan natin sa araw na ito, mga kababayan. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay naku, kailangan mo nang i-subscribe. Pindutin niyo po yung subscribe button diyan sa ilalim at pagkatapos po may lalabas diyan na notification. Paglabas nung notification, may pagpipilian kayo. Pindutin niyo po yung all doon para lahat ng ating live stream kayo po ay i-notify ni YouTube. At sa ilalim naman po ng pangalan ng Mark Ramos, nandiyan po mga kababayan, no, yung like button. Oh, pindutin niyo din 'yan, 'di ba? Pindutin nyo din yan upang sa ganon, ay mas i-share at spread ni YouTube ang ating mga content na ginagawa sa araw-araw, mga bossing. Ano nga ba ang pakiramdam, no? Kapag ikaw ay isa sa nagrereklamo o ikaw ay isa doon sa mga tiyuhin nung nategi, tapos kaharap mo ang dating Pangulong Duterte. Ayan po, nangyari ho yan, mga kababayan, doon mismo sa Senado. No? Doon mismo ho sa Senado, mga kababayan. Oh, pakinggan ho natin. Again. Ayan. Oh, eto mga boss, oh, pakinggan nyo ho ha. Kasi tito ni Kian de los Santos, mga kababayan, yung bata, 17 anyos. Oh, na sinasabi ni Bato, hindi naman talaga si Kian eh. Kasi tindahan lang ni Kian yung pinaglalagayan ng tomboy, no? Eh, wala. Kumbaga shit happen. Ika nga ni Bato de la Rosa. Pakinggan ho natin to, mga bossing. Let's talk about the hearing again. Siguro, Father Flavi and Randy, what was it like to be in the same room with the former president? Si Father Flavi, mga bossing, siya po, no? Bigyan ko kayo ng kapirasong background. Si Father Flavi po, mga kababayan, siya po yung mga tumutulong doon sa mga nabiktima. Tinutulungan niya po yan. Kaso mga boss, dahil nga yung pagtulong ni Father hindi okay, no, kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Kaya binanatan ni Bato de la Rosa. Inilihis ni Bato de la Rosa yung usapan. Biglang yung sinauna pang panahon, no, na paggamit. Inamin naman po nung pare na bago pa lang mapasok sa seminaryo, bata pa lang siya. Nakatikim siya. Dumana siya doon sa mga panahon gano'n. Kaya lang, doon pumunto o doon inukol ni Bato de la Rosa yung oras. Imbis na sana, "O Father, bakit ka ba tumutulong sa mga ganito? O ano yung mga plano ninyo para sa kanila?" Doon Pero mas pumoko si Bato de la Rosa, "O, di ba gumagamit ka dati, Father? Dati kang nagdudurog din, ganito, ganyan. O, seminaryo ka na, nagdudurog ka na." Ganyan. Ganyan ho kasi sila, mga kababayan. No? At yung isang lalaki naman po na nakaputi, tito po ni Kian de los Santos, mga bossing, no? Na sinasabi niya nga, Jehovah's Witness sila. Yun po ang pagkakaalam sa aming pamilya doon sa lugar na yun. Matunog ang pangalan nila. Pero bilang isang matindi ang kapit sa Jehovah's Witness, no? Kumbaga talagang relihiyoso ang pamilya. Sabi, "Di ba sir, hindi kaya ikaw ang naliligaw, sir? Mag-aral ka kaya muna ng batas." Ayoko nga, no? Ayoko nga. Okay na 'yun, simpleng-simple nga yung pagkakapaliwanag ko. Oh, simpleng-simple yung pagkakapaliwanag ko. ICC hindi makapasok sa atin, pero humingi ng tulong sa Interpol. Ang Interpol sino uutusan? Konektado ang Interpol sa Pilipinas, uutusan ang PNP. Ang PNP ise-serve ang warrant of arrest kay Duterte. Kaya sabi ng PNP, inaano na nga inilalapat na sa inyong mga utak na, "Uy, hindi kami papatinag sa mga Duterte." Di ba sinabi na ng PNP, si Kibuloy nga ayun na, no? Si best friend na ang kasunod. Ganun lang yun. Game, pakinggan natin to. Senator Ronald Bato de la Rosa, known to be or said to be the architect of the drug war. Randy, go ahead. Siguro ho, yung takot. Pero, may takot kang naramdaman? Grabe, ma'am. Yung bago, kung di lang halata nung nagsasalita ako. Pero kinakabahan po ako. Doble po yung aking kaba. Siguro po kung hindi ako na proseso doon sa aming programa ng paghilom, baka... Yung paghilom kasi nila, mga bossing, programa ni Father yon, nandoon silang lahat.
mga kababayan. Pero kung kayo ho, ano gagawin nyo? No? Yung mga talagang alam nyo na mastermind o alam nyo na sa tingin nyo talagang sila yung mga nag-utos eh. Ano mararamdaman nyo nun, mga bossing? Takot din at kaba, malamang. Lalo na, no, kung paano humarap ang dating Pangulong Duterte doon mismo sa Senado. Yung tipo bang tipo bang parang siya pa din ang presidente. Yung tipong, dati akong Pangulo eh, magsisiga-sigaan ako dito. Kokontrolin ko tong Senado. Ganun nga po nangyari. Ngunit, hindi po lahat ng senador. Yung iba lang ho, mga kababayan, nagpasakop kay Duterte, pero hindi po si dating senadora. Hindi po si Senadora Risa Ontiveros. Tumindig ang senador, no? Pati nga yung pagmumura niya, hindi pinapansin nila Coco eh. Sila Pimentel, okay lang, tuloy. Yung mga ganong pasiga-siga ng dating Pangulong Duterte, hindi ho kinokontrol. Para hong nagmukhang palengke. Para hong nagmukhang kalsada o kalye lang yung Senado natin. Pero syempre, alam ni Risa Ontiveros kung ano yung tama at mali. Wait lang institusyon ng Senado nababastos na dito sa pagmumura ni Duterte. Kinontra niya. No? Siya lang ang nakapansin nun, mga kababayan. Hindi ko masasabi at hindi ako makakapagsalita ng dire-diretso sa simula hanggang sa matapos ako. Bakit may takot? Ma'am, itong mga naka-uniforming ito yung mga pumatay sa kay Kian, sumira sa aming pangalan. Ito yung mga tapos maririnig mo sa kanila ho mismo kay dating Pangulong Duterte, inuudyukan namin, no? Or binubuyo namin na sila ay manlaban. Hindi pwedeng suko lang. Ganun po kasi interpretasyon nun, mga kababayan eh. Hindi pwedeng suko lang. Kailangan manlabang kayo. Nakikita ko, nai-imagine ko ho, mga kababayan, kung paano nila sinasabi yung pangbubuyo. Yan, tag-isa tayong baril. Di ba? Tag-isa tayong beng-beng. Paunahan na lang tayong kumalabit ng gatilyo. Ikaw naman, pagka ganun yung narinig mo, wala ka na, no way out ka na. No? Yayariin ka din namin. Unahan na lang tayo. Yung pala, sa dalawang gilid, meron dalawang tao din. Yung isa, yung tao, nako, matibay na lang kami. Yung pala, inunahan na din siya nung nasa gilid. Di ho ba? Yun yung nai-imagine ko dun, mga bossing eh. Yun po yung nai-imagine ko, mga kababayan. Kaya kung makaharap mo yung mga ganitong tao, nako, talaga naman may kaba, no? Baka, naku, namukaan na ako nito Naku, nakita na yung pagkatao ko nito Baka sa mga susunod na araw merong nasa labas ng bahay namin, may mga nagmamatiyag, may pasilip-silip doon sa bahay namin. Baka gano'n na yung iniisip nila, tumatakbo sa utak nila, no? Naka-uniforme po, base sa mga kwento ng mga nanay namin sa programa ng paghilom, na pumasok sa kanilang mga bahay, sinipa ang kanilang mga pintuan, pinalabas sila, tinutukan sila ng baril bago na pinatay yung kanilang mga mahal sa buhay. So, ayan, okay na okay yan, no? Di ba? Mga DDS, alam ko naman nandiyan kayo eh. Di ba? Mga DDS, alam ko naman nandiyan kayo. Gustong-gusto nyo yun, di ba? Sabihin nyo na, oo, gusto namin yung mga ganong style. Yung sisipain yung bahay namin, no? Papasukin yung bahay namin, tapos pagbibintangan kami na gumagamit o kami yung mga runner o nagtutulak kami. Gustong-gusto niyo 'yan, di ba? Pero yung mga tawag dito? Yung karapatan na patunayan niyo muna. Ayaw niyo nun. Di ba mga DDS, tama ako? Lalo na kapagka nagmumura ang dating Pangulo. Pagka nag-PI na yan, alam ko nagpapalakpakan na kayo. Di ba? Pag nag-PI na yan, pagka yung kung ano na yung mga pinagsasabi na masakit sa tenga ng isang disenteng tao, palakpakan na ho ang mga DDS dyan. Sasabayan pa ho niyan, mga kababayan, ng Duterte! Duterte! Di ba? Ganon? Ayaw nga niya. Droga, mahirap ba yang intindihin? Ayaw din namin ng droga, pero ayaw namin
kung paano nila ipinatupad yung batas na yun. No? Ganun kasimple yun. Hindi kailangan tumegi, hindi kailangan na sumusuko na. Oh, yun na lang ay papasagot ko sa inyo. Sumusuko na yung tao, eh pipilitin mo pa na manlaban? Oh, makatao ba yun? Pwede mo namang bitbitin na yun sa presinto, oh, eto sumuko na, no? Ikulong na yan. Oh, litisin sa korte. Tuloy. Hindi lang ho ako nakaramdam nun. May mga kasama ho kami mga ilang nanay na naroon din po sa loob ng sesyon ng Senado na kapareho ko rin po ng naramdaman. Father Flavi. Anger. I was very angry. Angry at the situation, angry seeing how it's turning out. Bias po kasi talaga, mga kababayan. Kumbaga parang naging ano no? Parang naging press conference ng dating Pangulo sa loob ng Senado. Ganun po ang nangyari. Puro Duterte, puro siya yung nagsasalita. Ngunit, yung pagbibigay nila, no, ng maraming oras at maraming time para magsalita ang dating Pangulong Duterte, yun din po, mga kababayan, ang nagpalubog kay dating Pangulong Duterte. Yun din po, no, ang naglubog sa kanya sa Kumunoy, mga kababayan. Idiniin niya na ng husto yung kanyang sarili. Ho, di ba? Idiniin niya na ng husto ang kanyang sarili. Dahil umaasa, kakasuhan nila ako sa Pilipinas. At pag kinasuhan nila ako, iisipin ng ICC, gumagana yung justice system, ganito, may kaso na naman sa Pilipinas, okay na yun, hindi na tayo papasok dun. No? At pagkatapos, ang mangyayari na ho, mga bossing, pag nahatulan na, okay, sige, kailangan makulong. Pwede ba kaming humingi ng pardon? Pwede ba kaming humingi ng house arrest na lang kaysa nandito sa kulungan? Dahil sa katandaan ho, mga bossing, ayun, pagbibigyan. Di ho ba, mga kababayan?